Sura Al-Anbiya, ang mga propeta. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ang oras ng kanilang pagtutuos ay lumapit na para sa sangkatauhan habang sila ay nasa kapabayaang nagsisilayo. Walang paalalang dumarating sa kanila bilang isang panibagong kapahayagang nagmula sa kanilang Panginoon. Malibang sila ay nakikinig dito habang sila ay nagsisipaglaro, sapagkat ang kanilang mga puso ay abala sa makamundong kasiyahan at yaong mga gumagawa ng kamalian, kanilang itinatago ang kanilang sarili ng usapan na nagsasabing, ano nga ba itong si Muhammad? Maliban sa isang taong katulad lamang ninyo, kaya kayo ba ay magsisilapit sa salamangka, bagaman ito ay inyong malinaw na nakikita? Siya, si Muhammad, ay nagsabi, ang aking Panginoon ay nakababatid ng anumang sinasabi sa buong kalangitan at kalupaan, at siya ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Ngunit sila ay nagsasabi, ang kapahayagan ay walang anupaman maliban sa pinaghalong mga huwad na panaginip. Ang iba sa kanila ay nagsasabing, ito ay kanyang kinatha lamang, at ang iba naman ay nagsasabing, siya ay isang manunula, kaya hayaan siyang magpakita sa atin ng isang katibayan tulad ng mga naunang sugong ipinadala na may dalang himala. Walang isang bayan ng aming winasak ang naniwalang nauna sa kanila, bagaman kanilang nasaksihan ang mga babala. Kaya sila ba ay maniniwala? At wala kaming isinugong nauna sa iyo, O Muhammad, maliban na sila ay mga lalaking aming pinagpahayagan ng mensahe. Kaya inyong tanungin ang mga taong pinagkalooban ng kapahayagan kung ito ay hindi ninyo nalalaman. At sila, mga propeta, ay hindi namin ginawa na may katawang hindi kumakain ng pagkain o sila ay walang kamatayan sa mundo. Pagkaraan, aming tinupad para sa kanila ang pangako at sila ay aming iniligtas at yaong aming nais at aming winasak ang mga mapagmalabis. Katiyakan, aming ibinaba o ipinahayag sa inyo ang isang aklat, Quran, sa loob nito ay isang paalala o karangalan para sa inyo. Kaya hindi ba kayo makauunawa? At ilang bilang ng bayan o pamayanan na di makatarungan ang aming sinira at pagkaraan nito ay aming pinalitaw ang ibang bagong mamamayan. Kaya nang kanilang mahiwatigan o makita ang aming kaparusahan kapag daka sila ay nagsitakas mula rito. Ang ibang anghel ay nagsabi, huwag kayong magsitakas, bagkus kayo ay magsibalik sa dating karangyaang ipinagkaloob sa inyo at sa inyong mga pamamahay upang sakali kayo ay tanungin. Sila ay nagsabi, kasawian sa amin, katotohanan, kami ay naging mapaggawa ng kamalian. Kaya itong kanilang paghuhumiyaw ay hindi nagtigil hanggang sila ay aming ginawang mistulang mga bukiring ginapas. Sila ay natupok tulad ng apoy. At hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at anumang nasa pagitan ng mga ito para sa paglalaro. Kung aming ninais lamang na kumuha ng libangan, kami ay maaaring kumuha nito mula sa anumang nasa aming sarili, kung tunay nga na aming gagawin ang gayon. Bagkus aming ipinukol o isinaboy ang katotohanan laban sa kabulaanan at ito ay sinira nito. Kaya kapag daka ito ang kabulaanan ay naglaho at kasawian para sa anumang inyong inaakibat sa kanya. Sa kanya ang pagmamay-ari ng sinumang nasa kalangitan at kalupaan. At silang mga anghel na malalapit sa kanya ay hindi napipigilan ng pagmamalaki sa pagsamba sa kanya. At sila ay hindi napapagod. Sila mga anghel ay lumuluwalhati sa kanya gabi at araw. At sila ay hindi nanghihinawa upang gawin ito. O sila ba mga tao ay nagturing para sa kanilang sarili na mga Diyos mula sa kalupaan
na bumubuhay sa patay? Kung mayroon nga roon sa mga kalangitan at kalupaan ng mga Diyos, bukod sa Allah, katiyakan sila ay mawawasak. Kaya luwalhati sa Allah, ang Panginoon ng dakilang arsh, trono. Siya ay mataas ng higit sa anumang kanilang iniaakibat sa Kanya. Siya ang Allah ay hindi maaaring tanungin sa anumang Kanyang ginagawa, subalit sila ay Kanyang tatanungin. O sila ba ay nagturing ng ibang mga Diyos bukod sa Kanya? Sabihin, ipakita ninyo ang inyong mga katibayan. Ito ang Quran ay mensahe para sa aking mga kasama at mensahe para sa mga nauna sa akin. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakababatid ng katotohanan, kaya sila ay nagsisilayo. At kami ay hindi nagpadala ng alinmang sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, malibang kami ay nagpahayag sa kanya na walang Diyos maliban sa akin, kaya ako ay inyong sambahin at wala ng iba. At sila ay nagsasabi, aming mahabagin ay nagkaroon ng anak na lalaki, luwalhati sa kanya. Bagkus sila na kanilang itinuring bilang anak ng Allah ay mga mararangal na alipin lamang. Sila ay hindi makapangunguna sa kanya sa salita, bagaman sila ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Kanyang nababatid ang anumang kasalukuyang nangyayari sa kanila at ang anumang nangyayari pagkaraan nila, at sila ay hindi makapamamagitan maliban sa isang kinalulugdan niya, at sila, sanhi ng kanilang takot sa kanya, ay nababagabag, at sino mang kabilang sa kanila ang sakaling magsabing, katotohanan, ako ay isang Diyos bukod sa kanya, Allah. Siya na nagsabi ng gayon ay nararapat naming bayaran ng impyerno. Ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kamalian. Hindi ba nakikita niya ang mga di naniniwala na ang mga kalangitan at kalupaan ay dating magkadikit? Pagkaraan, ito ay aming pinaghiwalay, pinagbukod, at aming ginawa mula sa tubig ang bawat nabubuhay na bagay. Sila ba sa kabila nito ay hindi pa rin maniniwala? At kami ang nagtirik sa kalupaan ng matatag na mga bundok upang ito ang lupa ay hindi umugang kasama nila, at aming inilagay doon sa mga bundok ang mga lagusan bilang daraanan na kanilang matatawiran upang sakali sila ay gabayan sa puok na patutunguhan. At kami ang gumawa ng langit bilang iningatang bubungan, subalit sila ay nagsilayo mula sa mga ayat o palatandaan nito. At siya ang lumikha ng gabi at ng maghapon at ng araw at ng buwan, lahat ay nasa ligirang umiinog sa kalawakan. At kami ay hindi naggawad ng sinumang nauna sa inyo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ay mamamatay, sila ba ay walang kamatayan? Bawat kaluluwa ay makararanas ng kamatayan, at kayo ay aming susubukan ng may kaakibat na kasamaan at kabutihan bilang pagsubok, at sa amin kayo ay ibabalik. At kapag ikaw, O Muhammad, ay nakikita niya o mga di naniniwala, sila ay hindi magtuturing sa iyo maliban sa panunuya na nagsasabing, ito ba ang taong bumabanggit o umaalipusta sa inyong mga Diyos? At sila sa pagbabanggit na mahabagin ng Allah, sila hindi naniniwala. Ang tao ay nilikha ng nagmamadali o padalos-dalos. Aking ipakikita sa inyo ang aking ayat, parusa, kaya huwag ninyo akong hikayating ito ay aking madaliin. At sila ay nagsasabi, kailan nga ba magaganap itong pangako kung kayo nga ay makatotohanan? Kung nababatid lamang niya o mga di naniniwala ang oras habang hindi nila magawang iwasan ang apoy mula sa kanilang mga mukha at mula sa kanilang mga likuran, at sila ay hindi matutulungan. Bagkus, ito ang apoy ay darating sa kanila ng di inaasahan, at ito ay gugulantang sa kanila, at sila ay walang kakayahang umiwas
para rito at sila ay hindi palulugitanan. At katiyakan, maraming sugo na ang kinutya ng una pa sa iyo, O Muhammad. Ngunit yung mga nanuya sa kanila ay pinalibutan o binalutan ng anumang lagi nilang ipinanunuya. Sabihin, sino ba ang makapangangalaga sa inyo sa gabi o sa araw mula sa mahabagin ang Allah? Ngunit sila ay nagsilayo mula sa pag-alaala sa kanilang Panginoon. O sila ba ay mayroong mga Diyos na magtatanggol sa kanila bukod sa amin? Sila ay walang kakayahan upang matulungan kahit man lang ang kanilang mga sarili. At sila ay hindi rin maaaring pangalagaan mula sa amin sa aming parusa. Ngunit gayunpaman, kami ay nagkaloob ng mabubuting bagay para sa mga ito sa mga di naniniwala at sa kanilang mga ninuno, hanggang ang buhay ay pinahaba para sa kanila. Hindi ba nila nakikita na aming unti-unting binabawasan ang lupang sakop ng mga di naniniwala mula sa mga liblib na hangganan nito? Kaya sila ba kung gayon ay mananaig? Sabihin, ako ay nagbababala lamang sa inyo sa pamamagitan ng kapahayagang nang mula sa Allah. Ngunit ang mga bingi ay hindi makaririnig ng panawagan kapag sila ay binalaan. At kung ang bahagyang dagit ng parusa ng inyong Panginoon ay nangyaring sumaling sa kanila, katiyakang sila ay magsasabing, kasawian sa amin, katotohanan, kami ay naging mapaggawa ng kamalian, at kami ang maglalagay ng timbangan ng katarungan sa araw ng pagkabuhay na muli. Kaya walang kaluluwa ang pakikitunguhan ng di makatarungan sa anupaman. At kung mayroon mang timbang na kahit isang buto ng mustasa, ito ay aming ipakikita, at kami ay sapat na bilang tagapagtuos. At katiyakan, kami ang nagkaloob kina Moises at Aaron ng pamantayan ng wasto at mali. At ito ay nagsilbing isang liwanag at isang babala para sa mga natatakot sa Allah. Sila yung mga natatakot sa kanilang Panginoon na hindi nakikita habang sila ay nababagabag sa pagsapit ng takdang oras. At ito ang Quran ay isang pinagpalang mensahe na aming ibinaba o ipinahayag. Kaya kayo ba kung gayon ay magkukunwang walang kaalaman para rito? At katiyakan, kami ang nagkaloob kay Abraham ng matuwid na patnubay noong una, at kami ay lubos na nakababatid o nakakikilala sa kanya. Nang kanyang sabihin sa kanyang ama at sa kanyang mga mamamayan, ano ba itong mga imaheng inyong pinaglalaanan ng pagsamba? Sila ay nagsabi, aming natagpuan ng aming mga ninuno na sumasamba sa kanila. Siya si Abraham ay nagsabi sa kanila, katiyakan, kayo at ang inyong mga ninuno ay nasa hayag na pagkaligaw. Sila ay nagsabi, ikaw ba ay dumating sa amin na may dalang katotohanan? O ikaw ay kabilang sa mga mapaglaro o mapanuya? Siya ay nagsabi, hindi, bagkus ang inyong tunay na Panginoon ay Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan na siyang lumikha sa mga ito, at ako ay isa sa mga sumasaksi sa katotohanan nito. At ako ay sumusumpa sa Allah, katiyakan, ako ay magbabalak laban sa inyong mga sinasambang Diyos-Diyosan, pagkaraan kayo ay magsitalikod na nag-aalisan. Kaya kanyang dinurog ang mga estatwa maliban sa isang malaking kabilang sa mga ito, upang sakali sila ay magsibalik dito at mag-usisa. Sila ay nagsabi, sino kaya ang may kagagawan nito sa aming mga Diyos? Katotohanan, siya ay isa sa mga mapaggawa ng kamalian. Sila ay nagsabi, aming narinig ang isang binata na kanyang binabanggit ang mga estatwang ito, na ang tawag sa kanya ay Abraham. Sila ay nagsabi, kung gayon, siya ay inyong dalhin sa paningin o sa harap ng mga tao upang sakali sila ay sumaksi laban sa kanya. Kaya, nang siya ay iharap sa kanila, sila ay nagsabi, ikaw ba ang may kagagawan nito sa aming mga Diyos o Abraham? Si Abraham ay nagsabi, hindi,
bagkus ang pinakamalaki sa kanila sa mga estatwa ang may kagagawan ng pagdurog nito. Kaya sila, mga estatwa, ay inyong tanungin kung magagawa nga nilang makipag-usap sa inyo. Kaya sila ay nagsibalik ng nagsisisihan sa kanilang mga sarili at nagsabi sa isa't isa, katotohanan, kayo ang mga mapaggawa ng kamalian. Pagkaraan, kanilang ibinaling o binago ang kanilang mga sarili na nagsasabing, katiyakan, iyong nababatid na ang mga ito, mga estatwa, ay hindi nakapagsasalita. Siya, si Abraham, ay nagsabi, kaya sila ba inyong sasambahin sa halip na ang Allah? Sila ay hindi nakapagbibigay ng buti sa inyo sa ano paman at hindi nakapipinsala sa inyo? Sa inyo at sa anumang inyong sinasamba bukod sa Allah. Hindi ba kayo kung gayon nakauunawa? Sila ay nagsabi, siya si Abraham ay inyong sunugin at inyong patuloy na tangkilikin ang inyong mga Diyos kung kayo ay magsisikilos. Kami, ang Allah, ay nagsabi at nagutos sa apoy, O apoy, ikaw ay maging malamig at mapayapa kay Abraham. At sila ay nagtangka para sa kanya ng isang balakin o pananakit, ngunit sila ay aming ginawang mga talunan o nawalan. At aming iniligtas siya, si Abraham at si Lut, tungo sa lupain ng aming pinagpala para sa alamin, para sa lahat ng mga nilikha. At aming iginawat para sa kanya kay Abraham ang mga anak na sina Isaac at Jacob bilang karagdagan, at silang lahat ay aming ginawang matuwid. At sila ay aming ginawang imam, mga pinunong nagpapatnubay sa sangkatauhan sa pamamagitan ng aming kautusan. At sila ay aming binigyang inspirasyon at itinagubilin sa kanila ang paggawa ng kabutihan, pagsagawa ng pagdarasal at pagbigay ng zaka, kawang gawa, at sila ay tanging sa amin lamang sumasamba. At kay Lut, kami ay nagkaloob sa kanya ng matuwid na paghatol at kaalaman, at siya ay aming iniligtas mula sa bayan ng mga mapaggawa ng kasamaan, kalaswaan at kahalayan. Katotohanan, sila ay mga taong makasalanan at mga suwail. At siya, si Lot, ay aming ipinasok, tinanggap sa aming habag. Katotohanan, siya ay kabilang sa hanay ng mga matutuwid. At banggitin mo, si Noah, nang siya ay manawagan noong panahon na iyon, kaya kami ay tumugon sa kanya at siya ay aming iniligtas at ang kanyang mag-anak mula sa malaking pinsala ng bahang dilubyo. At siya ay aming tinulungan upang siya ay makaligtas mula sa mamamayang nagtakwil sa aming ayat o babala. Katotohanan, sila ay mamamayang makasalanan, kaya sila ay aming nilunod ng sama-sama. At banggitin mo sina David at Solomon nang sila ay humatol hinggil sa kaso ng isang bukirin, nang ang mga tupa ng isang mamamayan ay nanalasa rito sa oras ng gabi, at kami ang naging saksi sa kanilang matuwid na paghatol. At aming ipinagkaloob kay Solomon ang kakayahang unawain ang kasong ito, at bawat isa sa kanila ay aming binigyan ng makatuwirang paghatol at kaalaman, at aming itinalaga ang mga bundok upang lumuwalhati sa amin, kasama ni David at ng mga ibon, at kami ang siyang gumagawa niyon. At aming itinuro sa kanya ang paghubog ng kalasag na bakal upang pangalagaan kayo mula sa inyong mga kaaway sa pakikipaglaban. Hindi ba kayo kung gayon magiging mapagpasalamat? At kay Solomon, aming itinalaga ang hangin. Ito ay umiihip ng malakas, humahaplit sa kanyang kautusan tungo sa lupaing aming pinagpala, at kami ay lagi nang maalam sa lahat ng bagay. At mula sa mga demonyo, jin, ang iba ay sumisisid sa dagat para sa kanya, at naninilbihan kay Solomon ng gawaing bukod pa riyan, at kami ang kanilang naging tagapagbantay sa kanilang mga ginagawa. At banggitin si Ayub, Hub,
nang siya ay manawagan sa kanyang Panginoon dumaraing. Katotohanan, ang karamdaman ay dumapo sa akin at ikaw, O Allah, ang mahabagin sa lahat ng mahabagin. Kaya siya ay aming tinugon at aming pinawi ang anumang karamdamang dumapo sa kanya. Kaya aming ipinagkaloob muli sa kanya ang kanyang mag-anak na nangawalay at ang ibang nakakatulad nito bilang isang habag mula sa amin at isang paalala para sa mga sumasamba sa Allah. At banggitin sina Ismail at Idris, Enoch at Dhul-Kifl. Silang lahat ay kabilang sa hanay ng mga matiisin at sila ay aming ipinasok o tinanggap sa aming habag. Katotohanan sila ay kabilang sa hanay ng mga matutuwid. At banggitin ang Dhannun, si Jonas, na siya ay lumisang napupuot at nag-aakalang hindi namin itatakda ang anuman sa kanya. Ngunit siya ay nanalangin sa loob ng kadiliman ng dagat na nagsabing, walang ibang Diyos maliban sa iyo, luwalhati sa iyo. Katotohanan, ako ay napabilang mula sa hanay ng mga mapaggawa ng kamalian. Kaya siya ay aming tinugon at siya ay aming iniligtas mula sa kasawian at ganyan nga namin inililigtas ang mga taong naniniwala. At alalahanin si Zacarias nang siya ay manawagan sa kanyang Panginoon, aking Panginoon, huwag mo po akong hayaang nag-iisang walang tagapagmanang anak at ikaw ang pinakamahusay sa mga tagapagmana. Kaya siya ay aming tinugon at aming iginawad sa kanya si Yahya, Juan at aming isinaayos pinagaling para sa kanya ang kanyang asawa upang magdalang tao. Katotohanan, sila ay lagi nang maagap sa paggawa ng mga kabutihan at sila ay lagi nang nagsusumamo sa amin ng may pag-asa at takot at sila ay lagi nang nagpapakumbaba sa amin. At banggitin mo ang isang nangangalaga ng kanyang dangal, si Maria, na aming hinipan ang kanyang kasuotan sa pamamagitan ng aming ruh, Anghel Gabriel, at siya ay aming ginawa at ang kanyang anak, si Jesus, bilang tanda para sa lahat ng nilikha. Katotohanan, ito ang Islam, ang iyong relihiyon ay isang relihiyon. Ako ang inyong Panginoon, kaya ako ay inyong sambahin. At subalit, kanilang pinaghati-hati ang kanilang mga gawain ukol sa relihiyon sa kanilang pagitan. Ngunit, silang lahat ay magsisibalik sa amin. Kaya sino man ang gumawa ng gawaing matuwid habang siya ay isang naniniwala, hindi ipagkakait ang gantimpala ng kanyang mga pagsisikap. Katotohanan, kami, ang aming mga anghel, ang mga tagapagtala nito. At ipinagbabawal para sa mga mamamayan ng bawat bayan na aming winasak na katiyakang sila ay hindi na kailanman makababalik pa sa buhay sa mundo. Hanggang nang ang saplad o harang ni Gog at Magog ay mabuksan at sila sa bawat mataas na kinalalagyan na gulod ay mabilis na nagsisipanaog. At kapag ang tunay na pangako, ang araw ng pagkabuhay na muli ay lumapit, magkagayon, ang mga mata niya o mga di naniniwala ay biglang nakatitig sa gitna ng iligalig. At sila ay magsasabing, kasawian sa amin. Kami ay nasa kapabayaan mula rito at kami ay naging mga mapaggawa ng kamalian o ng di makatarungan. Katotohanan, kayo, mga di naniwala at ang anumang inyong sinasamba bukod sa Allah ay panggatong sa impyerno. Kaya kayo ay darating upang pumasok dito. Kung ang mga ito, mga huwad na Diyos ay tunay ngang mga Diyos, marahil sila ay hindi nakarating doon sa impyerno, ngunit silang lahat ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Doon, sila ay magbubuntong hininga ng malalim at sila ay hindi makaririnig dito. Katotohanan, yaong ang kanilang mga kabutihan ay nagpauna sa amin, sila yaong mga ilalayo roon sa impyerno.
Sila ay walang maririnig na ingay nito ng impyerno habang sila ay nananatili sa anumang pag-asam ng kanilang sarili ng walang hanggan. Sila ay walang madaramang pangamba laban sa pinakamalaking ligalig ng parusa ng apoy. At ang mga anghel ay sasalubong sa kanila at nagsasabing, ito ang inyong araw na ipinangako sa inyo. Sa araw na iyon ay aming ititiklop ang kalangitan tulad ng pagtiklop sa isang pilas ng papel para sa talaan. Katulad ng aming unang paglikha, ito ay aming uulitin. Ito ay isang pangako na nakaatang sa amin. Katotohanan, ito ay aming gagawin. At katiyakan, aming naisulat na sa aklat ng Salmo mula pa noong ito ay unang binanggit na ang lupain ng walang hanggang paraiso ay mamanahin ng aking mga matutuwid na alipin. Katotohanan, naririto sa Quran ang malinaw na mensahe bilang panuntunan para sa mga taong sumasamba sa akin. At ikaw, O Muhammad, ay hindi namin ipinadala maliban bilang isang habag para sa lahat ng mga nilikha. Sabihin, katotohanan, ipinahayag lamang sa akin na ang inyong Diyos ay tanging isang Diyos, ang Allah. Hindi ba kayo, kung gayon, tatalima sa Kanya bilang Muslim? Ngunit kung sila ay magsitalikod sa iyo, magkagayon, sabihin mo sa kanila, aking ipinaalam sa inyong lahat ng pantay, walang pagkiling o pagtangi, at hindi ko nababatid kung malapit na o malayo pa ang anumang ipinangako sa inyo. Katotohanan, kanyang lubos na nababatid kung ano ang inyong inihahayag na mga salita at kung ano ang inyong itinatago. At katotohanan, hindi ko nababatid na baka sakaling ito ang palugit na ipinagkaloob sa inyo ay magsilbing isang pagsubok para sa inyo o isang kasiyahan hanggang sa isang takdang pagsapit ng panahon. Siya, si Propeta Muhammad ay nagsabi, O Allah, aking Panginoon, ikaw ang humatol sa aming pagitan sa katotohanan at ang aming Panginoon ang mahabagin, ang siyang tanging hinihingan ng tulong laban sa anumang inyong mga kasinungalingang iniaakibat laban sa Kanya.